Lods, good evening at may gabi magandang gabi or buenas noches. So ito at gabi tayo titira kasi sobrang busy pag araw, may solar tayo at meron tayong tanggap or may hinatid dito sa atin na isang EVR habang wala tayo, no. Andun tayo sa trabaho, may mga hinahati dito sa atin. So meron tayo ditong automatic voltage regulator na SBC 3000N stable. Stable siya pero yung brand is Capriol. So ang problem nito ay di ko alam. So ito yung alamin natin kung bakit ito dinala sa atin. So ayan, at bago ko nga pala ito simulan, or bago natin ito i-open, ay magte-thank you lang ako sa inyong lahat mga lods, sa walang sawang suporta. So ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. So hindi ko na kayo kaya isa-isahin kasi sobrang dami nyo. So ayan, at thank you sa pag panunood sa aking mga video or content, So ito, at bago natin ito simulan, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pa-subscribe na po at pakihit na notification bell, yung kulay red, no. So ayan, at ilagay mo sa all para lagi ka manonotify if ever meron ako mga bagong upload na videos. So ayan, continue tayo. Ayan, natanggalan natin yung takip at open na natin. So ayan, agad yung bumungad sa atin. So yung ito, yung dyan, wala dito, dapat dito yan siya. Ito, so hindi naman sunog yung relay. Ang problem nga lang ay baklas yung mga wire at yung board andun, wala nang connection. So grabe naman yung tick na gumalaw nito. Papalaban na naman tayo sa tracing nito. Magti-trace na naman tayo ng mga wire nito mga lods. So nilagay na lang dito yung board, wala nang mga pinutol na lahat. So ayan, sirang-sira na yung tuklap na yung board. So mukhang challenge na naman tayo nito. So ito yung recondition na naman natin na EVR. Is napaka simple lang sana. Tinanggal pa talaga lahat ng wire. So magte-trace na naman ako. Eto, continue lang tayo mga lods. So tignan ko, check ko muna yung motor kung buo pa, saka natin i-wiring. Mga lods, update tayo sa ating EVR na pinagtanggal-tanggal lahat. So ayan, dumating na yung parts natin. So nataniman na natin. So ayan na. So dito wala tayong 300 ohms. So bali dalawang 150 ohms na pinag-series lang natin, para magiging 300 ohms. At ayan. So ito, na ibalik na natin yung mga wiring. So ang problem nito, hindi siguro nakuha ng unang tech yung pinaka problem nito. Kaya ang nangyari doon, tanggal lahat ng board. Akala niya dito yung problem. So ang problem pala nito is ayaw gumana nung ating motor. So patay yung motor niya. So ito, testing natin sa ating adapter na 12 volts. So ayan. So yan, walang ganap, hindi man lang gumalaw, So ito, yung naka-problem niya is yung motor. So yan, at sisimulan na naman natin itong buksan yung kanyang pinaka-motor at anang ma-repair natin. So ayan, yung mga dyan, advice lang sa ating kapwa tech, So wag naman po sana baklasin lahat ng wire. So ang una-una niyo pong gawin kapag hindi ito naikot is to test the servo motor. So English yun na. So testing niya lang yung servo motor. At kapag hindi po yan nagalaw, so matik yan, yung pinaka motor. So yun lang yung gagalawin nyo. And then yung dito naman ay kapag walang delay or itong ilaw na to ay hindi kunyari naka power on siya na red, kapag hindi nag-green, matik yan. Yung dito, yung pinaka IC niya na NE555P, so yun yung papalitan nyo. So kapag gumagana naman ang motor, kapag gumagana itong motor na to, itong pinaka servo niya, at mababa yung output voltage, hindi umabot ng 220 to 30, ay ang papalitan nyo naman ay itong trimmer na 1K. So pagpapalitan nyo po yan, and then adjust nyo po sa desire nyo na voltage. Magre-range lang kayo sa 220 hanggang 230. So hanggang dyan lang yung kayang ng ating EVR, kasi pag magtaas ka pa
ay medyo ano na yung ano natin, pinaka servo. So kasi yung itong pinaka transformer natin, naka ano lang to, naka design lang siya sa 230. So actually kaya to 40, pero masisira na yung gamit mo doon. So kasi pag mag-high, gaganyan na yan siya eh. Ay, low voltage pala dito, sorry. Ito yung low voltage natin. So gaganyan na yan siya dito, malapit na sa gitna. So kung may problema, nag-high and low voltage yung ano natin, so ay yun, matik mag-lock voltage agad yan. So masisira yung motor natin. So kung ako sa inyo, set nyo lang sa 225 na output voltage. So yun. At marami naman tayong nagawa, so wala namang bumalik. May bumalik naman kaso nga lang ay iba naman yung problema. So yun, nasunog naman. Gawa nga nung yung sa area talaga, lalo na pag maraming jumper, susunog talaga yung itong pinaka to. Hindi kaya lalo na kapag bumabagsak hanggang 150 yung ating voltage, so grid voltage or DO voltage, matik yan. Kasi ito masasagad to. Itong pinaka ito. Yan. So wala na akong narinig na so ayun nga. Pati yung ating switch ay ayan hindi na tumatama sa kanyang pinaka, ayan wala na natatamaan. So need natin yan ma-align. So wala na natamaan mga lods. Yun, pinaka control ng switch. Kapag kayo naisasagad dito ay magki-click at mamamatay itong kusang mamamatay itong ating servo motor na hindi na siya gagana. Kung ganyan, naka-lock voltage siya, lock voltage na lang talaga. Kasi nga ay napipindot ng switch ang ito, supply ng motor. Pinaka regulator. So ito. So ayan, continue lang tayo. Tanggalin natin yung motor, tignan natin kung kaya pa natin ayusin. Kung carbo brush lang yung ay palitan natin ng carbo brush. So ayan, continue lang tayo. Ito mga lods, naalala natin yung switch nya. So ayan yan, tumutunog na siya. Yun, dapat pag sagad dito, ayan, sagad. So tumutunog din siya, pakinggan niya. Ayan. So sa kabila naman, sa ating low voltage, so dapat pag sagad, tutunog siya. Yun yun. Yan. So yung motor okay lang pala. So putol pala yung wire. Testing ako ng testing dito. Ayan kung nakikita nyo dito tayo nag-testing, pinutol pala dito. So balangya. So hindi ko napansin, pinutol pala ng unang tech. So ito, balik na natin yung motor kasi itama na natin yung kanyang switch. Ito, adjust din kayo dito kasi minsan luluwang to atras siya. Kaya dapat may mo talaga siya. Ayan medyo wagol na yung niya. Ayan, balik na natin yung motor. So ayun, balik na natin yung motor. So ito mga lods at ayan, at testing natin. So pag ganyan siya mga nag-lock voltage yan siya. So pag ganyan siya naglalak, hindi makabalik. Itong trimmer na to, hindi nyo yung palitan. Yan na yan. Kasi pag i-distance mo yan siya, pag i-plug mo din na gagana, ayun, gumana siya. So
So ayan, observe nyo, i-adjust ko. So ikutin ko itong trimmer natin. Ayan o, ito. So hindi siya gaano nagbabago, ano? Hindi sumasabay, hindi accurate. So yun o, kahit inikot-ikot na natin, ayan, walang pagbabago. Ayan. So pag ganyan mga lods, need nyo palitan ng trimmer. So ayan, wala talaga, hindi siya sumasabay. So it means itong trimmer natin patay. Ayan. At pag bunutin natin, ayun, so pag ibalik natin, so hindi siya makabalik kasi nga yung trimmer natin may problem. Kasi siya yung may hawak sa ano, sa output ng ating ano, voltage output, no? Kasi siya yung ano, kung ilang voltahe lang yung i-output, siya yung nag-control. So kapag kaganyan, ayan, walang ganap, kahit okay na. So pag i-distance natin yan siya, gagana yan siya ulit. Kasi nga, ayun, di ba? So kapag gaganyan mga lods, pag bunot nyo wala, pak, pag ganyan, pag ayaw bumalik, matik yan, palitan nyo ng trimmer. So may problem ang trimmer ito. So ito bukas ko lang to tatapusin, continue lang tayo bukas kasi wala na akong stock na ganito. So bilhin lang tayo dito sa electronics area ko. So yan, continue lang tayo bukas mga lods, ano? So yan, huwag kalimutan i-like natin video mga lods. Mga lods, at update tayo, nakabili na tayo ng trimmer or trim pot or trimmer potentiometer. So ayan, ma-focus. Ayan o, 1K. So palitan na natin to nang makapag-adjust na tayo. So ayan, palitan ko muna. Palitan na natin ang trimmer. So ayan, dumi ng kamay natin. Naglagay na agad ako ng ano, grasa dito kasi ano, tuyong-tuyo na yung bearing nya. So ayan, ano, so smooth na siya. And then ito, adjust tayo. Gawin tayo ng ating tester. So plug na natin. Ayun o. So ayun, mayroong 39 BC. So ito, quick start natin. Ayun. So 223 yung output. So meron tayong input na 240 dito ngayon sa ano ko, sa area ko. So yan lang yan magagawin mga lods. Yan, ito lang. Kaso di maikot natin, malaki yung ano, dulo. Wait lang, palit tayo ng ano, screw. So ito, adjust tayo. Ayan o, di ba? Accurate na accurate yung ano natin. Ayan o, iikot din siya. Ayan, dapat kasi sasabay siya pag ikot. So ayan, meron tayong 235. Lagay lang natin sa 225 mga lods, ano. Oops, kunti na lang. Ayun. So ayan o. So ayan, goods na naman ulit. At gagana na naman to. Try natin lagyan ng, ilalagay natin dyan, heater or electric fan siguro, or amplifier, ano. Ano ba talaga? So yun, pwede natin i-testing dito. Itong ano,
Meron tayong hot air. Ayusin ko lang muna siguro to. So ibalik ko muna. Saka natin testing para hindi tayo mahirapan. So yung nabali pala yung lock dito mga lods, oh. Yung dito niya. Yan ang ginawa ko, screw. Para mag-lock siya. So ano lang talaga, para ano lang. Ayan, oh. Kasi may butas man yan ng ano ng breaker. So tinapat ko lang doon. So i-lock na siya. Hindi na siya gumagalaw. Yun na, diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga lods. Kapag ka okay yung trimmer, ay walang problema. Yan na. Oh, dapat babalik yan siya. Yun. So yan. Balik ko muna. So ito, testing na natin. Balik na natin. So naglagay na rin tayo ng hot air. So yun o. So itong hot air na to. So quick start muna natin. Kita eh. So kita. So quick start natin. Ayun o. So meron tayo 225. So testing natin sa ating hot air. Kung hindi ba maiwan natin. Ayun o. So kayang kaya. So bumagsak lang ng 2 volts. Ayan, bumalik agad. So ayan na, gumagalaw-galaw yung ano natin, yung ating pinaka voltage arm. Kasi medyo may babigat din ang hot air eh. So yun, goods na. Patay natin. So ganyan lang mga lods. Yan, pwede na ulit magamit ng customer kahit yung pagdating dito sa atin parang patapon na ano. So sayang din. So yan, na pa natin, balik pa natin, ni-recondition lang. So yun, huwag kalimutang i-like ang ating video mga lods, ano, kung ito yung napulutan nyo ng aral or idea. So hindi naman tayo tutorial, at least sinishare natin idea kung paano i-repair. So basta huwag nyo lang ako gawing online technician mga lods, ano. So ayan, okay lang naman magtanong, wala namang masama sa magtanong. Wag lang ako yung gagawin akong online repair. So ayan, loko-loko din yung sa nating pinahirapan pa ako. So ayun, nakakasawa ng Diyos, na repair naman. Sa gawa ng tulong, binidyo call ko pa. So ayan. Ito, at dahil na tayo sa ating next project. Next naman repair natin ay EVR pa rin. Maliit lang, siguro 1,500 watts. So ito, at ito hindi natin masyado pabain, at ako yung magpapasalamat sa walang sawang suporta nyo mga lods, no? So ayan, at welcome back. Next video natin. So yung mga bago kong subscriber dyan, thank you. Yung mga suki